Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana again. Balik po tayo at pag-usapan natin itong mga balitaktakan nila dito sa Senado. Si Senator Marcolita naisip po tuloy, ay hindi pa pala tapos. Kasi parang kinumpronta niya si Soto kasi doon sa mga binitiwan niyang salita. Kasi mga kababayan, nakita nyo naman, ang dami pong mga binitiwan niyang salita. Katulad ng, hindi ka nga abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Katulad ng inedit daw. Ang dami po niyang binitiwan. Ngayon, siyempre, nagdepensa po itong si Soto. Ang masyado ko lang natandaan sa kanya at papanoorin natin to, ay wala naman daw siyang sinasabing pangalan. So, ibig sabihin, magsalita ka lang ng magsalita as long as hindi mo binabanggit kung sino yun, okay lang. Pero mga kababayan, hindi po ba? Pag ikaw salita ka ng salita, wala ka naman binabanggit na pangalan, pero yung main subject at usapan at ng lahat-lahat ay about flood control, ay about tungkol sa Blue Ribbon, di ba? Investigation. Tapos bato ka ng bato na mayroon naman talagang kinalaman dito sa flood control, kay Bryce, sa application ng Diskaya at sa pagpalit ng leader sa Blue Ribbon. Tapos bato ka ng bato just because na hindi mo pinangalanan kasi obvious naman kung anong sinasabi mo. 'Di ba? But anyway mga kababayan, ito na po. Panoorin natin kasi parang privilege speech po ito ni Senator Marcolita. Pero mukha nga, ang mga laman talaga ay parang kumbaga konfrontasyon sa mga sinabi ni Senator Soto. At ang natatandaan ko pa, talagang itong si Soto at saka itong si Kiko Pangilinan, parang nag-ugat yata yung edit na yun dahil hindi isinama yung 2016. So talagang gusto nilang isama ang 2016. Pero kung matatandaan po ninyo, itong si Bongbong Marcos, nagbuo siya, di ba, ng ICI, Independent Commission, Infrastructure, something to that, like that. Pero ang gusto niya imbestigahan, 10 years. Di ba? 10 years back. Pero mga kababayan, parang ginugulangan tayo kasi ang mangyayari dyan, 1 taon kay Noynoy, 6 na taon sa Duterte at 3 taon dito kay Bongbong. Mga kababayan, saan po ba nagsimula? Ang mga katarantaduhan, excuse my language, ang mga korupsyon at ang malaking pagbaha at ang trilyong inabot ng more than 1 trillion in 3 years, saan po ba yun? 2022 hanggang 2025. Pero pilit po nilang inuurong ito at ibalik daw po hanggang 10 years, di ba, paurong. Hindi po ba? At saka wag po ninyong tawagin ng independent yan because kayo ang nagbuo. Si Bongbong ang nagbuo, si Bongbong yata din ang namili. Paano yun independent? Para ko nang gustong tawagin niya na Bongbong investigation. Investigation sa flood control. Di ba? Pero yun na nga po, talagang parang initsipera nila itong si Diskaya kasi parang hindi sinasama ang Duterte. Ganon din naman ang nangyari sa House, di ba? Talagang sinisiksik nila ang Duterte. Ang sa akin lang mga kababayan, pag ipinilit nila mag-imbestiga sila sa Duterte, baka lalo silang mapasama. Why? Si Tatay Digong po mismo ang nagsasabi, mayroong korupsyon sa flood control at binanggit pa niya na ghost project. So, ang kaibahan kay Marcos, hindi po niya binubulgar ni Marcos. Hindi niya sinasabing mayroong nangyayaring korupsyon. Pero again mga kababayan, at hindi na pwede ngayon kasi mahaba po yun pag ipapakita ko pa, na at least itong si Tatay Digong, may hinabol siya, may pre-prosecute pa siya, may na-blacklist pa, marami siyang ginawa. Dahil siya nga ang nagbubulgar. Ngayon mga kababayan, ito naman si Bongbong Marcos, hindi po siya nagbubulgar, hindi po siya nagsasabing may korupsyon, siya pa mismo ang nagdepensa sa flood control nila. 2024 po, siya po ang nagdidepensa. Ang depensa niya, 5,500 flood control completed.
Di ba? Nung tinatanong siya dahil nga po bumaha, hindi po ba dinipinsa niya? Sabi niya na overwhelm. Nandyan niya na overwhelm. At nabangga naman yung iba ng barko. So, panay po ang dipinsa niya. At sinabi pa niya, halos 40 tons, tonelada na po ang natanggal na basura. Pero talagang na-fact-check talaga siya. Yun lang. Baka pag dire-diretso kayo sa Duterte, baka mapahiya kayo. Di ba? Sinabi na rin ni Carly Diskaya na kaya marami silang na nakita doon, walang masyadong nangihingi. Mga kababayan, sa panahon po ni Marcos, 2022 hanggang 2025, within 3 years, nakahakot po si Diskaya ng 31 billion under dito sa administration na to in 3 years. Ginawa ni Marcos, wala pa siyang ginagawa. Hanggang ngayon, nagbubuo-buo pa siya di ba? Ang dami na pong mga nakatakas na nag-aalisa na dito. Yung mga baka contractor, di ba? Ilan na ang nakaalis? Di ba? So, ito po parang ginugulangan na naman tayo. Ang problema dito sa 2022 hanggang 2025, pero gusto ninyong umurong. Basta lang maisama ang Duterte. Ano talaga pakinggan po natin ito mga kababayan. Sabi ko nga, hindi pa pala tapos ito si Senator Marcoleta. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat. Chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa aking pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit. Paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako. Nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong affidavit na yon, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon,
wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee, sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang palitan? Presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung kung sino at gaano isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa Sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan. Na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. Parang nahihiya. So yung pagbibigay po niya sa akin, parang ang hirap po talagang paniwalaan na ngayon itong si Boyeng. Garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya... Senator Marcoleta, katulad ng sinabi ko, alam po nila yan. Pero para sa tingin ko tuloy, pagka hindi po umaangkop o umaayon sa narrative nila, ay medyo lilihisan, kumbaga. Lilihisan nila. Madali naman magsabing may apology later eh. Pero na-damage na po. Damage has been done, kumbaga. Kasi alam po nila yan, nasa DOJ sila, isang katerbang abogado yung nandyan. Si Soto, may mga advisors siya dyan na magsasabi sa kanya, may mga abogado, pero bakit walang
nagsalita isa sa kanila at ipinilit nila na magsuuli muna sila. Ba't mo pinipilit yun? Because gusto mong ito ang mapasok sa isipan ng taong bayan. So you really are probably or maybe in my opinion na hindi kayo talaga para sa habulin ang culprit dito. Gusto ninyo talaga, papayag lang kayo basta isama lang ang Duterte dito. Ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po niyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. Correct. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag diba? Sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Di ba? Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede, dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya, sworn affidavit, sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Diba? Dahil may binanggit naman siya. Di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niya ba naisip, manganganib din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yan po yung aking nakikita eh. Away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Di ba? Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. An objection? Hearing none. Senator Kiko Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Ayan. This is not an interpellation, just a manifestation. Mr. President, bago pa man naglabas ng affidavit ang mag-asawang Diskaya, nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya nung ilang mga senador. Binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya nung pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya. Just because po na hindi kasama yung 2016. Bakit iyon ang gusto ninyong puntahan yung 2016? Tapos hindi kasama ang 2016, kaya isip nyo ay edited ito.
Nako. Hindi yung affidavit kasi wala pang affidavit nun eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit. Or in any way referring to the chairperson. So pero po, mga kababayan, abogado ka eh. Nag-iimbestiga dyan eh. Dapat hindi po kayo tapon ng kung ano-anong ganyan. Abogado ka, hindi ba? Oh. Ikaw pa nagmamalaki na kasama ka sa Blue Ribbon. Tapos magsalita ka ng, dahil 2022 lang? Ang kasama? Of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Discayas, that they said they started flood control projects in 2016 Oh. and then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So, kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na mukhang hindi kapani-paniwala. At least this is my view as a lawyer, na mukhang kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang yan mga po kasi ang ini-edit nila. Hindi yung chairman ng... Pangit po kasi yung sinasabi ninyong edited eh. Tapos, ikakalat ninyo dyan, sabihin ninyong edited, wala kayong pinapangalanan. Bahala na kayo dyan. O, si Marcolita kaya? Si ganito kaya? Come on. Alam ko na parang tinatapon nyo talaga yan dahil yung mga kababayan natin, agad ang bilis ng mga pag-iisip nila, lalo na po yung mga defender ng administrasyon. O, kita nyo na, inedit nyo. Tingnan mo, ang sinabi ni Soto. Diba? Hindi yung sa abita. I was not referring to the affidavit. Yeah. I was referring to their testimony. Huli na. When the affidavit Ang had not yet paliwanag been mo. actually submitted. Just for the record, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. Kailangan lang masagot yung manifestation na... Yung sasagutin siya. For a while, Importante lang, Senator Marcoleta, Mr. President. you have not been recognized yet. Majority Leader. Yes, Mr. President, we'd like to recognize, he may be allowed, if with the permission of the Senate President, let him allow him to answer, or at least reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan, and then after we'll recognize our Senate President for his interpellation. Thank you. Thank you, Mr. President. Wait for a while. Senator Marcoleta is recognized. Thank you. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, finload po namin sa second hearing yon. Makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, madidispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yon, kaya lumabas yung mag-asawa na yon. Nung lumabas sila, natural, dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabas po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung anong nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan, ay maaring edited o maaring Di ba? may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa aking palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite, wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun eh. Yun po yung kanilang nalalaman eh. Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito.
nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakda lahat ang mga tao may kinalaman dito. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised. That, to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung Ayan, ang kanyang in depensa. these interviews that I am, the media. Ang depensa niya doon sa mga pinagsasasabi niya ay parang hindi kasi tama yung pagkakaintindi, kumbaga. Di ba? Been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero Kukunti pa whenever ba yun? I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. So mga opinion mo lang pala yun. Yung abogado ka nga, di ka man magaling mag-imbestiga. Tama po ba yun? Di ba? Sabihin mo, dubious yung yung hindi pa nga nakakapagsimula mag-imbestiga si Senator Lacson, gusto nang palitan ng liderato. Ano lang yun? Opinion lang yun. Kailangan po bang bato ka ng bato ng opinion mo na kayo mismo dyan ang mag-iimbestiga, na kayo mismo dyan ang talagang parang nagmumukhang anti-Diskaya na at gusto ninyo na mas gusto ninyo dito sa House protektahan itong si Bryce. Tapos bato kayo ng bato. Gusto ninyong sabihin o isipin ng tao na kayo ang talagang ninyo ay si Diskaya. 2016 at Duterte. Diba? Bato kayo ng bato tapos sabihin, opinion nyo lang yan. Madalas, pagka nagbibigay ng opinion ng mga vloggers, hindi ba pinapatawag din sa House? Tinatawag na fake news. Kahit opinion. Diba? And the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Ayun na nga. Pakiramdam niya. Dahil sa ang feelings mo hindi pa kumpleto, i-deny mo ng witness protection yung humihingi. Because nga po, sinasabing yung buhay nila ay nagdidelikado. Pero itong si Bryce, nung sinabi sa inyo na hindi niya alam kung anong mangyayari pag pinadala sa Senado, pinagbigyan ninyo, okay, wag na lang, idalahin nyo na lang doon sa PNP Custodial Center. Di ba? Hindi lang pinayagan na kaya napunta sa Pasay Jail. Hindi po ba nakikita niyo mga kababayan? Sa kanila pag si Bryce ang nagsalita, okay. Sige, protektahan natin yan. Para mo kasing sinabing, oo nga, wag ka nang pumunta dito sa Senado. Baka nga, kung anong mangyari sa iyo. Kasi hindi niyo pinadala eh. Sinunod niyo si Bryce eh. Pero pagdating kay Diskaya, yung kanyang seguridad, baliwala sa inyo. Why? Kasi hindi nga po nagtutugma, kumbaga, sa narrative ninyo. Parang ganun po ang lumalabas.
Dapat po hindi kayo namimili. Pero sa ginagawa po ninyo, masyadong maliwanag na parang namimili kayo. So, hindi naman po tanga yung mga nakapanood sa inyo eh. Di ba? Ang tell all, hindi tell half. Di ba? Ay mga Teka muna. 2022 to 2025 eh. Bakit nag-tell all ba si Bryce? Mukhang lumalabas na nga lang yung kanyang ebidensya na parang yung ebidensya mukhang peke pa eh. Oh. Kinwestiyon nyo ba si Bryce? Nag-tell all ba yan? Tingnan mo, sinabi niya uli, 2023, ano ba yan sabi niya? By either A, one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016. Oh, 2016 na naman. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, Senator Soto, ang iniimbestigahan po ay yung korupsyong nangyari dito sa 2022 hanggang 2025 dahil nakita na po ng buong Pilipinas ang korupsyon, ang baha, ang grabing baha, ang dami, 31 billion po ang nakuha, 31 billion worth of projects ang nakuha ng Diskaya from 2022 hanggang 2025 within 3 years. Doon po tayo nag-iimbestiga. Pero gusto nyo talaga isama yung 2016. Bakit na naman tayo paurong? Kung paurong din lang tayo, umurong na tayo all the way to Marcos Sr. You cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yon sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, yung naririnig mo sinasabi ng public, sinasabi mo, you are being questioned, hindi po ang public. Hindi po ang public ang kino-question dito. Yung mga sinabi mo na naririnig, na mga sinabi mo, mga binitiwan mong salita na nakakasama po dyan sa Senado. Kala ko ba sabi mo pag nandyan ka, ayusin mo dahil hindi maganda ang takbo ng Senado. Ngayon naman, sa iyo lamang, wala pang ang daming gulo, ang daming gusot. As far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. There, really? My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, teka muna, Senator Soto. Alam mo, kahit hindi mo sabihin kung sino meron po bang ganon, di ba? Na, yun naman talaga ang pinag-uusapan eh. Di ba? Yung Diskaya's application for witness protection. Hindi ba? Yun na nga ang sinasabing, kaya nga nagkasabay-sabay kayo na isuuli yan eh. We're talking about applying for witness protection. Hindi ba yung sinabi mo, isuuli mo na. O alin po naman ang sinasabihan mo na i-edit? Hindi naman yun. Alin po bang i-edit doon? Wala namang ibang document doon na pinag-uusapan. Kung hindi, yung document ni Diskaya. Kaya nga po kayong tatlo, ni Boyeng, ni Lacson, saka ikaw, iisa yung tono ninyo, isauli nila. Kahit wala naman pala sa batas. So ano po yung, bakit lumabas po sa bibig mo yun? Na ini-edit.
Si Kiko Pangilinan, sinabi niya, kaya nag-isip ako na inedit or hindi kumpleto kasi hindi kasama yung 2016 na sinabi na ng Diskaya. And when I say those things, you should not feel alluded to. So, Wala naman akong binanggit. so ang kanyang excuse now, wala naman akong pinapangalanan eh. Wala naman akong binabanggit eh. Wala ka sa buhay mo. Pag pala ako nagsabi niya, yung leader dyan, no? Meron ka kuntsaba na ganito, ganyan. Pagka nagalit ka sa akin, sasabihin ko, wala naman akong pinapangalanan eh. Hindi naman kita pinapangalanan eh. Pwede ba yun? Eh, paano kung magsabi ako, yung ano na yan, nakipagkuntsaba? Sabi mong sabihin, dada ka lang ng dada, bahala ka na sa buhay mo. Kung tamaan ka, bahala ka. Eh, kung gawin sa'yo yun, papayag ka. Pangalan eh. Mm. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Public na naman. Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Pero dinagtungan mo Wala naman eh. talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Pero Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he Sana sinagot mo na lang na hindi naman talaga kailangan abogado. Kahit naman, lahat naman tayo naniniwala hindi naman talaga kailangan abogado. Kasi si Subere hindi naman abogado yan. Di ba? Oh, naging Senate President yan. Wala naman nagko-question. Ang problema po, yung pagdugtong ninyo, abogado ko nga, hindi ka naman magaling mag-investigasyon. Ay, sino nag-iimbestiga? Hindi ba si Lacson? Sino nag-iimbestiga? Hindi ba si Senator Marcoleta? Sino sinasabihan mo doon? Kasi ngayon, nakukumpronta ka, itong sagot mo. Wala naman ako sinasabing pangalan eh. Papasa ba yun na alam natin the whole story na pinag-uusapan natin? Tapos biglang wala kang pinagsasabi yung salita, ay pinapangalanan. Diba? the lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan sa kanila Ernie Maceda yan. Matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. I am very sure 100%. Kaya nga po, mga kababayan, Anyway. kaya nga po, wala naman pong question dyan. Kinwestiyon ba natin si Subere? Hindi po abogado yan si Subere. Unless na abogado pala yan, sa palagay, hindi po, I don't think he's a lawyer. So again, no? Wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your yun name? Yun lang ang Diba? ano niya. Yun lang ang ano niya. Yun lang ang ano niya, ang defense niya. Pero hindi po tama talaga na tapon ka na ng tapon ng mga ganyan. Again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this Talaga? case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter. And it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate. Ang question po doon is not na binalik sa Senado na yun naman gusto ng minority. Hindi po yun ang kino-question nila. Ang kino-question po nila, parang kanya-kanya na lang kayo eh. Kung ano naisipan nyo, yun na lang. Parang yung rules po, yung rules ang tinatanong. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. Ito na tayo. Ito tayo So, dito. kung natatakot sila sa kanilang security,
Bilyon-bilyon ng pera nila eh. O, Ang dami tingnan nila nyo. pwedeng bayaran ng security guard eh. Oh. Kahit 1,000 security guard kaya nila eh. Oh. Bakit kailangan gobyerno? Ba? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung... Ba't ganyan siya magsalita? Ay, bilyon-bilyon ang pera ninyo. Kayo na lang maghanap na kayo ng security ninyo. Bira. Hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting ano naman, konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? Ano pertaining to any senator? Bakit sana do not feel alluded to if I don't mention your Yan name. lang ang depensa niya. And then, Do not feel alluded to. State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na... Ha? Hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang Lagot pwede ka sa dyan. witness protection program, not the most guilty. Talaga Yun ang lang? sinasabi ng batas. So sabi ng publiko, siya ang the most guilty? Really po? Come on, kahit walang publiko, common sense po. Sila po ba ang may access sa unprogrammed fund? Sila po ba may access sa pera ng gobyerno? Di ba? Sila po ba? Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensya nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview Opinion ng media, lang. I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Wow. Mr. President. What is the pleasure of the minority Ayan. leader? Yeah, Mr. President, because I Ito na. mentioned some of that, may I be allowed to Pakinggan po ninyo kung paano niya ito anuhin. Kumbaga, sagutin. is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, Ayan. verba lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yon. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the witness protection program. Let me first mention na I love the humility. Ano yan, Soto? Ikaw lang? Makakalip ng makakapagpalipat kay Bryce? Of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. Yan. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about.
But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na, wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. Yeah. So let me make that clear. Kasi po, ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila? Ayaw. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod Diba? nila. Diba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Correct. Diba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. Tama. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wow, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso. Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. Diba? So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat hinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya, bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number 1, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Ghost project. Pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time, and tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. Diba? So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng protection, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante to? Kasi pag nakita ng SIMS, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yon. Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito, wala, liligawin po tayo. Tayo, ngayon. I feel for the Senate President, if part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Correct. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga Diskaya at hindi sila magsabi ng totoo, that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero may mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa Diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, there are different techniques that are legal.
to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayon, credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Yeah. Wala naman nagsabing graft-free ng DPWH noong 2010 to 2016 Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung, hindi ko na itutuloy, pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun Wala sa batas. There you go. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga Diskaya o anong willing nyong gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%. Nasaan yan? Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon ha. Or babanggitin ko na po ngayon. Sa Taguig, may project po ang mga Diskaya. Open bidding Pero kung hindi ako magkakamali, sa Pasig, meron din pong project ang mga Diskaya. Both kay Mayor Vico sa City Hall at both sa And siya pa nga nagsabi nun, kung hindi ako nagkakamali ha. This is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. So far, wala pa kami nakikitang ghost. So far, may nakikita kami. Maganda pagkagawa, okay or pangit, pero subcon daw. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Kaya pinagpepestahan kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Taguig is one of the biggest income earners of the Philippines. So ang infra ng Taguig is between 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year, in 3 years, 21 billion. Ang 1 billion mo, wala pang 4%. Ang Taguig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November, hanggang January na yon. Awan ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Imbestigahan niyo po kami. Huwag niyo pong i-exempt ang kahit anong city. Huwag niyo i-exempt si Alan Cayetano. Huwag niyo i-exempt ang congressman namin. Huwag niyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag niyo i-exempt si Vico Soto. Huwag niyo i-exempt si Joel Villanueva. Lalong niyong huwag i-exempt si Jinggoy Estrada. Huwag niyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Diba? Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Hindi ata tama po iyon. Diba? No? So ganun din ang hamon ko sa DPWH. Para kuman kapatid, yung bagong sekretary, hinahamon ko siya, nasan na ang listahan ng lahat ng projects, ng lahat ng 15. Nasaan? Para isang posting na lang tayo. Correct. Hindi yung parang nachismis ka na magsa-Senate President ka, biglang may lalabas na listahan. O, nachichismis si Lito, nakikipag-usap sa akin, baka may lumabas na listahan sa'yo. Diba? Pinag-uusapan namin yung paborito kong Maha Blanca ba tawag doon? Na dinadala niya, tibok-tibok pala, tibok-tibok. So Mr. President, I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer, but there are rules we have to follow. So mahaba pa to, pero witness protection program, doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because O baka nga yun ang gusto nyo. Ay, baka lang ha.
Kasi bakit yung pinagkakaitan ng witness protection? Pilipino din yan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Pag hindi nyo kakampi, o parang at hindi tumutugma o sumasang-ayon sa narrative ninyo, wala kayong pake. Di ba? Parang ganun ginagawa nyo eh. A simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin.